Meron na? Aliw ko ito. Meron na po. Hindi ko, baka wala ka kasi na. Bravo, sa tingin ko okay. Pag-aaral ko. Nako, slow connection. Ay, meron na po. Sa mapagpalang umaga po, sa buhay ng bawat isa, purihin ang Panginoon sa umagang ito. Salamat sa Diyos. Tayo po ay darako sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. At ang ating pong morning devotion ay nagmumula po dito sa bansang Taiwan. Daropei Taichung sa pangunguna po ng inyong abang lingkod under the supervision po ng Pastora Neberisa Masaredo. Purihin po ang Panginoon. Bago po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo muna po ay awitan muna po natin ang Panginoon sa umagang ito ng isang awitin na parang panalangin natin. Panalangin na din po natin na talagang maialay natin sa Panginoon ang atin pong mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Inaalay ko ang aking buhay, magamit ng lubos-lubos. Itataas aking kamay, magpupuring walang humpay. Madapa man ay babangon, mahirap man ang sitwasyon, sa tulong ng Panginoon, ako pa rin ay susulong. Walang hanggang pasasalamat sa pag-ibig niyang hindi masukat. Kaloob niya'y bagong puso, katugunan sa pangako. Dalangin saan mang dako, ang buhay ay may suko. Magpapagal at magmamahal, sa pagbalik niya'y maghihintay. Minsan pa po sa simula. Inaalay ko ang aking buhay, magamit ng lubos-lubos. Itataas aking kamay, magpupuring walang humpay. Madapa man ay babangon, mahirap man ang sitwasyon, sa tulong ng Panginoon, ako pa rin ay susulong. Walang hanggang pasasalamat sa pag-ibig niyang hindi masukat. Kaloob niya'y bagong puso, katugunan sa pangako. Dalangin saan mang dako, ang buhay ay may suko. Magpapagal at magmamahal, sa pagbalik niya'y maghihintay. Walang hanggang pasasalamat sa pag-ibig niyang hindi masukat. Kaloob niya'y bagong puso, katugunan sa pangako. Dalangin saan mang dako, ang buhay ay may suko. Magpapagal at magmamahal, sa pagbalik niya'y maghihintay. Walang hanggang pasasalamat sa pag-ibig niyang hindi masukat. Kaloob niya'y bagong puso, katugunan sa pangako. Dalangin saan mang dako, ang buhay ay may suko.
at magmamahal, sa pagbalik niya'y maghihintay. Magpapagal at magmamahal, sa pagbalik niya'y maghihintay. Magpapagal at magmamahal, sa pagbalik niya'y maghihintay. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise, O God. Hallelujah. We give you praise, O God. We give you glory. We give you honor. Hallelujah. You deserve to be praised. You deserve to be praised, O God. Salamat sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sapagkat patuloy naming nararanasan, Panginoon, ang inyo pong masaganang pag-ibig, ang inyong masaganang habag, biyaya at awa, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Salamat sa umagang ito, Panginoon, na minsan pa binigyan nyo kami ng pagkakataon, Panginoon, na makipagniig sa inyo, makapagbulay-bulay, Panginoon, ng inyong buhay at makapangyarihang salita. Salamat, O Diyos. Samahan nyo kami, Panginoon, sa pag-aaral na ito, O Diyos. Iwalay sa inyo, wala po kaming kayang gawin. Tuloy kong ibinababa yung aking sarili, Panginoon, at kayo lamang, Ama, ang siyang patuloy na itinataas sa umagang ito. Ang inyong pagkilos, ang inyong paggawa, ang inyong pagsama, Panginoon, ang patuloy po naming inaangkin sa mga kapatid ko sa inyo, sa Panginoon, sa pananampalataya na nakikinig sa morning devotion na ito. Patuloy niyong katagpuin, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maranasan namin, Lord God. Maranasan din nila, Panginoon, ang inyong pagkilos, ang inyong paggawa, Panginoon, sa kanila pong mga buhay. Salamat, Panginoon. Patuloy niyo kung sangkapan ng inyong mga salita, O Diyos. Let your word, Panginoon, be revealed, O God, sa umaga po na ito. Patuloy na mahayag ang katotohanan ng inyong pong mga salita, na patuloy, Lord, na magpapatatag sa amin pong mga pananampalataya. Salamat sa inyo, Ama. Ang tagumpay ng gawain na ito, Panginoon, ay patuloy kong inaangkin, Lord God. Tanggapin ninyo, Ama, ang lahat ng kapurihan, lahat ng parangal, pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon, at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa aklat po ng mga gawa, chapter 14, verse 22. Samahan niyo po akong makipagbukasan sa aklat po ng mga gawa, chapter 14, verse 22, at ito po ang ating pag-aaralan sa umaga po na ito. Akin pong babasahin sa sali ng MBB. Sundan niyo na lamang po sa inyong mga Biblia. Purihin ang Panginoon. Sabi po dito, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila sa mga alagad. Purihin po ang Panginoon. At pinamagatan ko po itong remain faithful to your faith. Manatili po tayong matatag sa atin pong mga pananampalataya. Manatili tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Dito po ay si Apostol Pablo, pinalakas niya yung loob ng mga alagad ng Diyos. Bakit po? Bakit niya dito pinayuhan yung mga alagad ng Diyos na manatili kayong tapat sa pananampalataya? At ito din po yung nais na mensahe ng Panginoon sa atin pong mga buhay bilang tayo ay mananampalataya ng Diyos. Dahil dito po sa, kung babalikan po natin, dito po sa aklat ng mga gawa pa rin, chapter 14, verse 19. 14 verse 19. Sabi po dito, ngunit may mga Hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Iconio. Sinulsulan nila ang mga taga-Listra laban kay Pablo, kaya't siya'y pinagbabato nila. Pagkatapos siya ay kinaladkad nila sa labas ng bayan sa pag-aakalang siya'y patay na. Subalit, nang dumating ang mga alagad at palibutan siya, tumayo si Pablo at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, nagpunta sila ni Bernabe sa Derbe. Dito makikita po natin na si Apostol Pablo, bago siya
nag-encourage sa mga alagad ng Diyos, dumanas muna siya ng napakatinding pagsubok at ang sabi po dito, sa pag-aakala pinagkakaladkad nila, pinagbabato, sa pag-aakalang siya ay patay na. So hindi po biro yung pinagdaanan ni Apostol Pablo bago siya makapag-encourage sa mga alagad ng Panginoon. Bakit? Kasi kahit tayo na mga alagad ng Diyos, maaari po tayong dumanas ng mga ganong pagsubok. Amen po. Yung pagbato kay Apostol Pablo, marahil sa ating mga buhay, hindi po natin naranasan na tayo ay pinagbabato literal ng bato ng ibang tao. Pero binabato naman po tayo sa kapanahon na natin ngayon, binabato tayo ng mga samot-saring pagsubok problema sa ating mga buhay. Amen po ba? At karamihan, kalimitan, kung bakit mayroon pa rin mga mananampalataya na tumatalikod sa Panginoon ay dahil sa kanila pong mga nararanasan. Kung kaya't ito po yung mensahe ng Panginoon sa atin bilang mga alagad ng Diyos na manatili tayong tapat sa ating pananampalataya. Siguraduhin natin na yung ating pananampalataya ay nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo, hindi doon sa mga taong nakapalibot sa atin. Mapalad tayo kasi tayo ay binigyan tayo ng Panginoon ng mga taong kasama natin sa pananampalataya. Pero ang totoong sandigan ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo at yung ating paningin ay nakatuon sa Kanya na batuhin man tayo ng napakaraming pagsubok problema. Patuloy tayong tatayo sa ating pananampalataya. Napakatindi ng nangyari kay Apostol Pablo sa lugarin po na ito kasi sa aklat na ito kasi dito talagang inakala nilang patay na si Apostol Pablo. Amen po. Akala nila patay na si Apostol Pablo, so talagang hindi biro yung kanyang naranasan. Samantalang sa ating mga buhay sa kapanahon ng ito, di naman po natin nararanasan yon. Amen po. Pero dito sa aklat ng 14, Gawa chapter 14, doon sa simula pa lang, makikita natin kasi po dito na merong marami dito po sa verse 1, gayon din na nangyari sa Iconio, sina Pablo at Bernabe ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Napakahusay ng kanilang pangangaral, kaya't maraming Hudyo at Griego ang sumampalataya sa kanya. Kapag ang Diyos ay mayroong ginagawa, kapag ang Diyos ay kumikilos, ang ating kaaway nagwawala. Amen po? Kapag ang Diyos kumikilos, ang kaaway nating si Satanas nagwawala. Bakit? Kasi ayaw niya eh. Ayaw niya na tayo ay sumampalataya sa Panginoon. Kasi ang pagsampalataya natin sa Panginoon, ito yung daan upang tayo mga kapatid ay makarating sa piling ng ating Panginoon. At ayaw na ayaw ito ng kaaway. Kaya maraming humahadlang sa ating mga pananampalataya. Kaya yung paglilingkod natin sa Panginoon, maraming hadlang. Amen po, maraming hadlang sa pagsunod natin sa Panginoon. At even yung ating malalapit na mga kaibigan, malalapit nating mga mahal sa buhay, kalimitan pa, lalo pag hindi natin kasama sa paglilingkod sa Panginoon, sila pa yung nagagamit para tayo ay ma-discourage sa paglilingkod sa Panginoon. Para tayo ay hatakin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen po. Pero mga kapatid, ang payo ng salita ng Diyos sa atin sa umagang ito, manatili tayong tapat sa ating mga pananampalataya. Kasi ang Bible po ang nagsabi, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Sabi po dito, daharanas muna tayo ng maraming kapighatian. Bakit? Mga kapatid, napakaganda ng langit. Para mamuhay lang tayo dito sa mundo na hindi naman nakakalugod sa Panginoon. Masasabi natin, hindi natin deserve. Hindi po natin deserve yung mapunta sa langit, kung dito naman sa lupa, namuhay tayo ng hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Amen po, daranas muna daw tayo ng maraming kapighatian. Kinakailangan natin yung mapagtagumpayan. Ano sabi ng salita ng Diyos? Yung mga paghihirap nating ito, nakikibahagi lang tayo sa Panginoon sa ginawa niyang paghihirap. At ang totoo, walang hihigit ni walang papantay sa paghihirap na ginawa ng ating Panginoon para sa katubusan nating lahat. Kaya dito, daranas muna tayo ng maraming kapighatian. Kaya bilang mga mananampalataya, wag na po tayong magtaka kung bakit tayo ay mayroong mga nararanasang hirap. Kasi katulad ni Apostol Pablo, kung siya ay literal na pinagbabato, tayo din sa atin pong mga buhay. Binabato tayo ng maraming pagsubok, maraming problema. At kung minsan, yung problema na ating nararanasan, di pa naman talaga ganong kahirap. Hindi pa ganun kahirap, kaya lang, yun pa lang din kasi yung abot ng ating pananampalataya. Kasi sabi sa
Sabi po sa unang Korinto chapter 10 verse 13, sabi po dito, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Kung baga yung ating pinagdadaanan, naranasan na yan ng iba. At mapalad tayo, kaya nga po tayo ay binigyan ng Panginoon, binibigyan tayo ng Diyos sa mga kapatid natin sa pananampalataya na minsan nakakapagpayo sa atin. Bakit? Naranasan na din nila yon. At hindi nila tayo mapapayuhan kung hindi nila naranasan. Sila mismo nakaranas nun at hindi nagkamali ang Diyos. Nagbibigay siya sa atin, nagtatabi siya sa atin ng mga taong mag-i-encourage sa atin na kapag tayo dumaranas ng mga pagsubok o problema, manatili ka lang sa Panginoon, sister. Diba po, yung mga pagsubok na yan, napakaliit pa lang kung tutuusin, lalo na sa mga bagong mananampalataya. Amen po? Sa mga bagong mananampalataya, talaga ba sister, yan lang yung problema mo? Walang-wala sa pinagdaanan ng mga apostol, yung mga naunang alagad ng Panginoon. Amen po. Kaya lang, yun nga po, katulad ng sabi ko sa kanina, yun lang kasi yung abot ng ating pananampalataya. At sa pamamagitan noon, yung mga pagsubok na ating nararanasan na yan po yung magpapatatag sa atin pong mga pananampalataya. Sabi po sa Santiago chapter 1, verse 2 to 4, sabi po dito, Santiago chapter 1, verse 2 to 4, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Yung mga pagsubok po na ito na ating nararanasan, ito yung higit na magpapatatag sa ating mga pananampalataya. Binigyan tayo ng Panginoon ng ganitong pagsubok, hindi naman para tayo ay pabagsakin eh. Binibigyan tayo ng mga ganitong nararanasan natin sa paglilingkod sa Panginoon kasi ito yung higit na magpapatibay sa atin. Ang kinakailangan lang po natin ay patuloy tayong tumayo sa pananampalataya, panghawakan natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Panghawakan natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Sabi dito, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Marami tayong mararanasang hirap sa paglilingkod sa Panginoon kasi ang paglilingkod sa Panginoon hindi palaging madali. Ang pagsunod sa Panginoon hindi palaging madali pero palaging tama ang sumunod sa Diyos. Hindi laging madali yung mararanasan natin sa Panginoon, sa pagsunod natin sa Panginoon, pero ito yung tama na gawin natin at sundin natin. Hindi palaging madali yung pagsunod sa Panginoon, pero ito po yung palaging tama na pinakamagandang magagawa natin na desisyon po sa atin pong mga buhay. At dapat kayong magpakatatag, hindi lang yon, manatili kang tapat sa iyong pananampalataya, magpakatatag ka. Kasi nga marami tayong mararanasan. Katulad po na sinabi ko kanina, napakaganda ng langit para pumasok lang doon yung mga nagpakasarap lang dito sa mundo. Amen po, kinakailangan nating malampasan ang mga bagay na ito. Parang katulad sa mga manlalaro, hindi sila mananalo kung hindi sila dumaan ng matinding training. Hindi natin mapagtatagumpayan yung makapasok tayo sa kaharian ng Diyos kung hindi natin mapagtagumpayan yung mga problema na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kasi sabi po dito sa binasa natin kanina, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Sabi po dito, tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran, kaya manatili din tayong tapat sa Panginoon. Kapag sinabi niya, hindi kita iiwan, ipababayaan, hindi niya tayo iiwan. Minsan kasi nagkukulang tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Hindi natin nakikita yung kayang gawin ng Panginoon kasi yung ating kaisipan, yung ating paningin nakapokus lang sa kung ano yung nararanasan natin. Ituon natin yung ating Panginoon sa Diyos na magbibigay ng tagumpay sa atin kasi sabi dito, tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito ng paraan upang malampasan ito.
Hindi tayo bibigyan ng Panginoon, hindi tayo bibigyan ng mga pagsubok na hindi natin kayang lampasan, na hindi natin kayang pagtagumpayan. Ibinigay yan sa iyo ng Panginoon at hindi siya nagkamali na ikaw ang nakaranas yan kasi alam ng Diyos mapagtatagumpayan mo yan. Kasi hindi hahayaan ng Diyos na tayo po ay bumagsak sa ating mga nararanasan. Mga pagsubok na ating nararanasan. Amen po. Kasi ang Panginoon ay, sabi dito, ang Diyos ay tapat. Tapat ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Sinabi niya, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, lagi nating ang kasama ang Diyos, liban kasi napiliin mong hindi kasamahan ng Panginoon. Pero ang totoo, ang Diyos laging nariyan. Mas pinipili lang kasi natin na palaging lumayo sa Panginoon. Lagi po nating piliin ang Panginoon. Sabi po doon pa rin po sa Santiago chapter 1 pa rin. Sabi po sa 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Magpakatatag tayo sa ating mga pananampalataya hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Hindi po sinabi sa Bible na manatili lang tayong tapat sa Panginoon. Ngayon, habang tayo naglilingkod, hindi, ang nais ng Diyos hanggang wakas. Sabi sa 12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Pinagpala ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpalang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Mga kapatid, mahalin natin ang Panginoon. Kapag mahal natin ang Panginoon, kapag ang Diyos yung inuuna natin sa atin pong mga buhay, kapag ang Panginoon ay minamahal natin ng lubusan, ano man yung ating mararanasan, mapagtatagumpayan natin yan sa tulong ng Panginoon. Kasi sabi dito, pinagpala ang nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Manatili tayo kahit tayo dumaranas. Hindi yung kapag tayo may nararanasan, ang solusyon natin paglayo agad sa Panginoon. Hindi ba't dapat nga po nating isiksik yung ating mga sarili sa Panginoon kapag tayo ay mayroong mga nararanasan? Hindi ba't kinakailangan na dapat tayong higit na lumuhod sa Panginoon kapag tayo ay may nararanasan? Hindi Yung iba ginagawa lalong lumalayo sa Panginoon. Bakit? Kasi sabi ng iba, may nagsabi po sa akin na kapag daw naglingkod sa Panginoon, minamalas. At hindi po malayo sa akin yung nagsabi nun sa akin. Kapag daw, simula kasi nung ako'y sumunod sa Panginoon, inuuna ko ang Panginoon, ayaw nila na sumama sa akin, ayaw nila ng katulad ng aking nilalakaran kasi kapag daw sumunod ka sa Panginoon, baka daw malasin yung kanilang buhay. Bakit? Kasi kapag sumusunod tayo sa Panginoon, susubukin yung ating mga pananampalataya. Hanggang sa masubok yung ating mga pananampalataya, kaya mo na itong ganitong pagsubok, daragdagan yan. Bakit? Upang patuloy na patatagin yung ating mga pananampalataya. Kapag unbeliever ang kaisipan, kapag naglingkod sa Panginoon, minamalas na yung buhay. Sabi ko sa kanya, hindi, sinusubok lang ng Panginoon kung hanggang saan na yung kaya ng pananampalataya nila. Hindi pwedeng susunod ka sa Panginoon tapos susumpain ka ng Diyos. Hindi po ganon. Binibigyan tayo ng Panginoon ng mga nararanasan natin, may kapahintulutan niya ng Panginoon. Ang lahat ng bagay ay may kapahintulutan ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na sumunod ka sa Panginoon at may naranasan ka ay minamalas ka na. Dahil ang pagsunod sa Panginoon, hindi palaging madali, ngunit ito yung palaging tama at pinakamagandang desisyon na mapagdidesisyonan po natin sa atin pong mga buhay. Amen po. Sabi po sa Mateo chapter 10 verse 22, Mateo chapter 10 verse 22. Sabi po sa Mateo chapter 10 verse 22, Matthew 10:22, kapupuatan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sa pagsunod natin sa Panginoon, maraming magagalit sa atin. Katulad ni Apostol Pablo, di ba po? Sumunod siya sa Panginoon, nangangaral siya ng salita ng Diyos kasi ito yung utos na ibinigay ng Panginoon sa kanya at ibinigay din naman sa atin. Mangaral ng salita ng Diyos. Pero habang tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos, ayaw yun ng kaaway. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos, sabi sa Romans chapter 1 verse 16,
Ang salita ng Diyos ang makapagliligtas para po sa lahat ng mga sasampalataya ay kung maririnig ng tao ang salita ng Diyos at pananampalataya na nila, maliligtas. Ay ayaw na ayaw yun ng kaaway. Ayaw na ayaw ng kaaway yung kaya kapag tayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos, yan, unti-unti na. Hindi pa naman tayo dumanas sa kapanahon na nakatulad ng kay Job. Amen po. Di pa natin naranasan yan. Di yan ipinaranas sa atin ng Panginoon. Bakit? Kasi hanggang doon lang yung ating pananampalataya. Pero mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon, kahit dumaranas tayo ng mga hirap, kinakailangan nating magpatuloy. Kung ang gusto natin, kasi marami kiniklaim lang yung kiniklaim ang langit sa langit ang punta. Kaya lang, kumusta yung ating paglakad, yung ating pamumuhay dito sa mundong ito? Lumalakad ba tayo? Namumuhay ba tayo nang naaayon sa kalooban ng Panginoon? Mateo chapter 24 verse 13. Sabi po sa Mateo chapter 24 verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Hanggang wakas mga kapatid, hindi sinabi ng Panginoon, hindi inuutos sa atin na yung pananampalataya natin hanggang ganito lang, hanggat wala lang tayong nararanasan. Kasi maglingkod man tayo sa Panginoon at hindi, meron tayong mararanasan. Maglingkod na tayo sa Panginoon kahit tayo may nararanasan, alam natin banda-banda roon. Tatanggap tayo ng gantimpala mula sa Panginoon. Pag dito sa mundong ito tayo naglingkod, wala tayong magaganansya dito. Pero sa Panginoon tiyak, sabi doon, tapat ang Diyos na pumili at tumawag sa akin. Tapat ang Diyos na pumili at tumawag sa iyo. Amen po, sa ating lahat na kanyang mga pinili at tinawag, tapat siya. Di niya tayo iiwan ni pababayaan sa lahat ng pagsubok na ating mararanasan, naririyan siya. Lagi siyang handa tayong wag nating hayaan na tayo yung kumapit sa Panginoon, humawak sa Panginoon. Hayaan natin na yung ating buhay, siya yung may hawak. Ibig sabihin, siya na sa atin pong mga buhay. Maging ang Panginoon ang maging lahat-lahat sa atin. At yung pananampalatayang ito katulad po ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, panghawakan din po natin ito. Kaya nga at sa atin po mga buhay katulad dito, pinalakas niya yung loob ng mga alagad. Sa atin din po mga buhay ang Panginoon patuloy na gumagamit na ng mga tao na patuloy na palalakasin yung ating mga pananampalataya. Hindi hinahayaan ng Diyos na mag-isa ka. Minsan pinipili lang natin na ako muna at ang Panginoon. Ako muna at ang Panginoon, hindi po masama yun. Pero mga kapatid, binigyan tayo ng Panginoon ng mga taong magpapalakas ang loob sa atin. Pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. At mismo mga kapatid, mismong Bible ang nagsabi, daranas muna tayo ng maraming kapighatian. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano naman kung tayo dumanas ng mga hirap at pagsubok na ito, kung alam mo naman na sa langit ang punta mo. Kaysa naman, hindi ka naglilingkod sa Panginoon, malayong-malayo ka sa Panginoon, nararanasan mo rin ang hirap. Banda-banda roon, wala ka pang katiyakan. At least maglingkod na tayo sa Panginoon, sumunod na tayo sa Panginoon na kahit tayo'y nahihirapan, banda-banda roon. Alam natin na tayo ay sa Panginoon. Alam natin na tayo ay sasapiling ng Panginoon. Amen po. At wala na pong ibang pinakamabuti pa kundi yung tayo ay masumpungan ng Panginoon na sumusunod sa Kanya. Sabi sa salita ng Diyos, sundin natin yung kalooban ng Panginoon. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Pag sinabing kalooban ng Panginoon, sundin natin ang kalooban ng Diyos, wala nang sa atin. Minsan kasi naghahati-hati pa tayo, hap-hap pa tayo . Susunod tayo sa Panginoon tuwing linggo, hindi tayo susunod sa Panginoon Lunes hanggang Sabado. Mga kapatid, sumusunod tayo sa Panginoon, nararanasan natin yung mga pagsubok na ito mula Lunes hanggang Linggo. Pero pag yung ating buhay ay sa Panginoon pa rin. Kahit tayo mayroong mga nararanasan, sa Panginoon pa rin tayo. Amen po. Tayong lahat ay po tayo manalangin sa Panginoon, manatili tayong tapat sa ating mga pananampalataya. Manatili tayong tapat
sa pananampalataya natin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat sa inyo, O Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon, sa umaga po na ito. Purihin kayo. Purihin kayo, Panginoon. Salamat, O God, sa mensahe ninyo sa amin, Panginoon, sa umagang ito. Purihin kayo, O Diyos. Alam namin, Panginoon, at nauunawaan na namin, O Diyos, na binigyan nyo kami, Lord God, ng mga pagsubok, mga nararanasan namin, O Diyos, sa amin pang mga buhay, bilang inyong mga lingkod. Ngunit salamat, Ama, sapagkat sa umagang ito, muli niyong pinalakas yun pong aming mga pananampalataya, Ama, na anuman yung aming mga maranasan, Panginoon, sa pagsunod namin sa inyo, tiyak pa rin. Tiyak yung gantimpala, Panginoon, na inyong ibibigay sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon. Tulungan niyo po, O Diyos, ang lahat na naririto, nakikibahagi sa morning devotion na ito, Panginoon, sa umagang ito. Tulungan niyo kami, Ama, na patuloy na makapanatiling naglilingkod at nagtatapat sa inyo, O Diyos, hanggang wakas ng amin pong mga buhay. Tulungan niyo kami, Panginoon, na patuloy niyo kami masumpungan, Lord God, na nagpapatuloy sa paglilingkod sa inyo, nagpapatuloy sa pananampalataya, Panginoon, sa kabila ng anumang aming nararanasan, hirap, Lord, hallelujah. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay lantad sa inyo. At ang totoo, Panginoon, tapos na ang lahat ng ito sa inyo. Kaya salamat, O Diyos, sa inyong mga salita na patuloy po naming pinanghahawakan at patuloy pa naming mapanghahawakan, Panginoon, sa pagsunod namin, O Diyos, sa inyo pong kalooban. Abutin niyo, Panginoon, lahat ng inyong mga anak, O God, na nasa morning devotion na ito, Panginoon, sa umaga po na ito. Gayon din, Lord God, ang lahat ng inyong mga anak pa na makakapakinig pa maya-maya, O Diyos, ng katuruan po na ito. Kayo, O Diyos, ang siya patuloy na umabot sa kanila. Kayo ang siya patuloy na magpaunawa sa kanila ng inyong mga salita. Na totoong ang pagsunod sa inyo, Panginoon, ay hindi ganun kadali pero palaging tama. Salamat, O Diyos, sa umaga po na ito. Pagpalain niyo, Ama, lahat ng inyong mga anak. Pagpalain niyo lahat ng inyong mga anak, Panginoon, na higit kayong inuuna sa lahat ng aspeto ng amin pong mga buhay. At kayo, Panginoon, na siyang patuloy na masunod, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Salamat, O Diyos, kayo siyang patuloy, O God, na maging lahat sa amin. Tulungan niyo kami turuan, Panginoon, na patuloy na sundin ang inyong kalooban sa amin pong mga buhay, sapagkat alam ko, Ama, ito yung nais ninyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ma-overcome lahat ng amin pong nararanasan. Pagpalain niyo lahat ng inyong mga anak, Panginoon, na inuna kayo sa umagang ito. Salamat, O Diyos. Tanggapin ninyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan, lahat ng parangal, pagsamba at pagdakila at pagluwalhati sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesus, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Purihin po ang Panginoon. God bless us all. To God be all the glory.